Attorney, kumusta po? Inyo hubang nakausap ang presidente o ang inyo pong ang mga abogado niya kagabi bago man lang makalipad papunta po nga sa dahig? Yun ang masaklap Brad Pitt eh. Biro mo, ikaw ang legal counsel ng isang tao, hindi mo man lang makausap. Dumating siya, hindi man lang kami pinasalubong, hindi namin nakausap. Sinabi ni General Marjol sa akin bilang counsel ni former President Duterte, pagdala namin sa kanya sa Krame, doon sa Coster, you will accompany him. You can escort him, sabi sa akin. So that was the last time that I saw General Marbil. At kahit anong pilit nang namin gawin, kami ni Senator Bongo, hindi kami pinalapit kay President Duterte, hindi namin po nakausap. Ang sinabi sa inyo dadalhin sa Krame, pero ang nangyari nga, dinala Opo. sa Villamor. Yun na nga, yun na nga. Oo. Ang akin naman, kung kahit saan daan din basta sana, he should be given his rights under the Constitution, and that is the right to legal counsel, and even more importantly, the immediate legal medical assistance. Opo, sige. So, Secretary, ang nangyari nga po, no, so hindi ho kayo nakalapit, hindi nyo nakausap, pati nga si VP Sara, pero naando naman si E.S. Salvador Medaldea, na isa rin pong abogado. Oo. Yes, kasama nilang dumating eh. Opo. Kasama nilang dumating from Hong Kong. Opo. Naghain po ng petition for certiorari and the prohibition with prayer for TRO nga, no? Itong sila Attorney Torion, sila Attorney Delgra. Yes. Opo. Yes. Opo, bilang isa sa mga abogado niya, kasama ho kayo dito sa hakbang na ito, pero hindi nga nakakuha ng TRO, di po ba? Ano po ang next move po ninyo? Well, the next move namin is just probably we'll have to meet this afternoon and discuss how we can provide legal assistance to the former president while he is in the Hague, kung doon man siya dadalhin. Dahil hanggang ngayon, hindi namin masiguro kung saan siya dadalhin dahil doon sa flight direction nga, dumaan sa Dubai. Sabi nila for refueling. Pero yun ang babantayan namin kung saan sa dadalhin. At kung saan man sa dadalhin, we are prepared to go there and provide the legal assistance to which is entitled under our Constitution. Opo, pero doon po sa the Netherlands, you have to be a registered lawyer there to be able to practice, right? Well, I suppose itong Dutch government siguro naintindihan naman nila na kailangan niya ng assistance, legal assistance, siguro naman International Criminal Circuit Court yan, maintindihan nila ang legal procedure na yung mga ganyang formalities of a permit hindi na kailangan when it comes to providing the accused or the person under investigation with free legal assistance. So, Opo. Sige. So, Attorney Bello, yung pong inihain kahapon na petition nila Attorney Torion, no? Yung TRO, definitely moot na po ito kasi nga nakaalis na po si Presidente, no? Yung buhay pa ba yung bahagi ng petition na ito, yung pong sinasabi na dapat makialam Supreme Court dito po sa order na ito ng ICC to arrest him? Buhay pa ba ho ito sa tingin po ninyo legally, itong certiorari petition? ang alam kong pinal nila Atty. Torion ay petition for prohibition with prayer for temporary restraining order. That is to prohibit government from arresting the president and bringing him to the Hague. Dahil hindi sila nakukuha ng TRO, hindi na napigil yung paglipad nila kay former President Duterte, useless na yon yung mula ng yun. Kasi yun ang dapat prevent him from being taken to the Hague.